Hapon sa Maynila, nang ihinto ni Mang Toto ang kanyang jeep sa tabi ng kalsada. Malapit sa palengke ng Blumentritt, pawis na pawis siya. Bitbit ang pagod at init ng buong maghapon na pasada. Pero kahit gaano kahirap ang takbo ng buhay, hindi siya kailanman umatras sa responsibilidad. Magpasada man ng madaling araw, umuwi ng 10 oras o makipagsiksikan sa trapiko na para bang buhay na impyerno. Isang jeepney driver si Mang Toto, 43 taong gulang, medyo kalbo na at may bigoteng manipis. Pero higit sa lahat ay isa siyang masipag at mabait na tao. Kung hindi dahil sa pasadahan ay matagal na sana silang namamalimos ng asawa niyang si Edna. Dalawa lamang sana ang pinangarap niya sa buhay, makapag-ipon at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Pero parang laging may balakid. Mula sa maintenance ng jeep, patong-patong na utang. Hanggang sa mga taong sa tingin niya hindi mga kaibigan. At isa na sa mga ito'y si Alan, ang nagpapautang sa mga tsuper. Hindi naman masama ang ugali ni Alan, tahimik siya, palangiti, at madalas ay nagpapaload ng pasada kay Toto tuwing linggo. Pautang dito, pautang doon. Madali siyang lapitan, walang masyadong tanong, pero may kakaiba sa kanya. Isang lungkot at lamig sa titig niya na para bang may tinatago. Walang nakakaalam kung saan siya nakatira. Wala ring nakakakilala sa kanyang pamilya. Basta dumating lamang siya, bigla na lamang sumulpot sa terminal. Laging nakaputing polo at para bang laging bagong ligo kahit tanghaling tapat. "Tol, kumusta pasada?" Bungad na tanong ni Alan habang inaabot kay Toto ang maliit na sobre. "Nako, eto, hirap na naman. Bumababa ang pasahero." Tugon ni Mang Toto habang sinusuri kung magkano ang hulog niya ngayong linggo. Ngumiti si Alan, yung tipong ngiting parang alam na niya ang sagot at naghihintay lamang na umamin ng kausap. "Dagdagan mo lamang sa susunod. Kilala naman kita, hindi ka tumatakbo." "Pasensya na talaga, Alan. Babawi ako pag medyo gumanda ang pasada." "Walang problema, basta wag mo lamang pabayaan ng jeep mo. Yan ang kabuhayan mo, hindi ba?" Sagot ni Alan sabay tapik sa balikat niya. Pero habang tumatalikod ang lalaki, may kakaibang lamig na dumaan sa batok ni Toto. Hindi niya alam kung dahil sa pagod o dahil sa aura ni Alan. Minsan ay nagbibiro ang ibang driver na, "Aswang yata yun." Sabay tawanan ng lahat. Pero sa loob-loob ni Toto, hindi siya sigurado kung biro lamang talaga yon. Isang gabi matapos ang huling pasada, nadaanan ni Toto si Alan na tila may inaabangan sa madilim na kanto, malapit sa estasyon. Parang may hinihintay, walang jeep, walang kausap, nakatayo lamang siya at nakatingin sa isang direksyon sa bandang hilaga. Napatigil si Toto. "Hoy Alan, uuwi ka na ba?" Dahan-dahang tumingin si Alan sa kanya. "Toto, may pupuntahan lang ako. Ikaw, hindi ka pa ba uuwi?" "Pauwi na, gabi na eh." Ngumiti si Alan pero iba ang ngiting yon. Parang hindi pang tao, parang malungkot at pagod pero may siglang hindi mawari. "Magandang gabi, Toto. Magkikita pa tayo. Malapit na." "Ah, ano bang sinasabi mo?" "Wala. Sige, ingat ka." At sa ilang segundo lamang ay biglang may dumaan na malamig na hangin. Nang kumurap si Toto'y wala na si Alan. Biglang naglaho. Unang sumagi sa isip ni Toto ang mga sabi-sabi ng mga matatanda sa terminal. "Mag-iingat ka kay Alan, hindi yan basta-basta. Hindi mo ba napapansin? Wala siyang address, wala siyang pamilya. Tapos pag may humihiram sa kanya parang alam niya na agad kung kailan ka magbabayad." Hindi man siya naniniwala sa kababalagan pero ngayong gabi parang tumutusok sa isipan niya ang misteryong iyon. Pag-uwi niya sa maliit nilang inuupahang kwarto, nadatnan niya si Edna na nag-aayos na ng mga gamit. "Saan ka na naman galing?" "Nagpasada. Bakit?" "Toto, hindi tayo aasenso kung puro pasada ka lamang. Wala ka man lamang oras sa akin." Napabuntong hininga si Toto. Hindi mahirap intindihin si Edna pero palagi na lamang siyang may reklamo. At nitong mga nakaraang buwan ay parang mas lumalala pa. Madalas itong nakatambay kasamang mga kapitbahay. Mas madalas lumabas kaysa sa bahay.
Pagod lang ako, Edna. Para naman ito sa atin eh. Pero hindi ko ramdam. Hindi na sila nag-usap pagkatapos nun. Si Edna'y humiga sa kama, nakatalikod. Si Toto'y naupo sa gilid at pinag-iisipan ng lahat. Ang pasada, ang utang, ang misteryosong si Alan. At ang nararamdaman niyang may paparating, isang bagay na babago sa buhay niya. Hindi niya alam kung mabuti o masama, pero alam niyang magsisimula ang lahat sa lalaking nakasuot ng puting polo at sa lugar na tatawagin niyang Biringan. Simula nga ng gabing yon, mas naging mabigat na ang pakiramdam ni Mang Toto. Parang may nakabitin na uno sa kanyang buhay. Hindi pa dumarating pero rikit na ang ulap sa paligid. Pinilit na lamang niyang ituon ang isip sa pasada. Pero kahit nagaano siya kasipag, may mga kung anong pagbabago sa tahanan nilang maliit na hindi niya may paliwanag. Si Edna, ang dating malambing, madaling ngumiti, masipag sa bahay, ngayon ay tila naging malamig na bato. Umuuwi na lamang si Toto na madilim ang kwarto. Minsan ay wala pa si Edna. Minsan naman ay nakatingin sa malayo. Parang may malalim na iniisip na hindi niya matanong kung ano. Isang umaga, habang inaayos ni Toto ang makina ng jeep bago bumiyahe, lumapit si Amboy. Kapwa tsuper na kakilala rin nilang mag-asawa. Pare, napagkamalan na kitang may kulang sa bahay mo ah. Lagi ko nakikita si Edna doon sa may tindahan ni na Aling Mercy. Sinasabayan pa ako minsan. Biro nito habang umunguya ng mani. Napatingin si Toto. Ano? Anong ibig mong sabihin? Umintak si Amboy na parang nagbibiro lamang. Ay ewan, baka akong pinaghihinalaan mo ah. Sabay tawa siya ng tawa pero hindi sumabay si Toto. May kirot sa dibdib niya, hindi dahil sa biro kundi sa paraan ng tingin ni Amboy. May kumpiyansa, mayabang at parang may alam. Pero nilunok niya ang lahat. Ayaw niyang maging seloso, hindi yun ang katangian niya. Naniniwala siya sa kanyang asawa. Pero ang gabi-gabi na lamang na pag-uwi nito na para bang walang pakialam sa kanya, unti-unting pumupunit sa kanyang tiwala. Nang gabing yun ay maagang umuwi si Toto. Dala ang planong magluto ng paboritong adobo ni Edna. Pero pagpasok niya sa kwartong inuupahan nila, wala si Edna, walang pagkain, walang sulat at kahit na anong bakas na umuwi siya. Lumipas ang 2 oras, 3, 4 hanggang 10:00 ng gabi. Doon pa lamang bumukas ang pinto at pumasok si Edna. Amoy usok at alak. Edna? Ano? Kanina pa kita hinihintay. Miniluto sana ako. Kumain na ako. Sinong kasama mo? Paglingon niya yung matalim ang mata ng babae. Ano, binabantayan mo ba ako? Hindi ako bata, Toto. Hindi mo ako pag-aari. Hindi ko naman sinabing pag-aari. Ano? Lagi kang wala na lang sa bahay. Lagi akong mag-isa. Tapos ngayon magagalit ka dahil lumabas ako? Hindi na siya kumibo. Kahit anong sagot niya ay magiging mali sa mata ni Edna. Hindi niya alam kung bakit pero unti-unting nagiging estranghero ang asawa niya. At sa katahimikan ng gabing yon, habang naririnig niya ang pagligpit ni Edna ng gamit sa aparador, may kumikirot sa kanyang dibdib. May pakiramdam siyang may inuumpisa ang bagyo si Edna, na siya ang magiging biktima. 2 linggo ang lumipas at mas lalong lumayo si Edna. Isang araw ay habang nag-aabang ng pasahero sa Quiapo, may lumapit na batang kargador. Kuya Toto, may nalalaman po ako. Ano ba yun? Si Ate Edna po kanina sumakay po sa jeepney. Hindi na natapos ng bata ang pag-uusap. Para bang kusang sumara ang tenga ni Toto, pero malinaw ang pangalan na binanggit bago ito tuluyang hindi marinig. Ni Amboy. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Parang may humihigpit sa kanyang lalamunan. Hindi siya naniwala. Hindi agad pero sa bandang hapon, habang bumabagtas siya sa Espanya, bigla niyang nakita ang mismong jeep ni Amboy. At si Edna,
Nakaupo sa tabi nito. Nagtatawanan, magkalapit, parang walang iniisip. Huminto si Toto. Nagbugso ang dugo niya sa galit at sakit, pero hindi siya lumapit. Wala siyang lakas, wala siyang boses at walang hangin. Pinanood niya lamang silang dumaan at doon niya naramdaman ng tuluyang pagguho. Pag-uwi niya nadatnan niyang nag-iimpake na si Edna, mga damit, labada at ilang gamit na tila matagal nang nakahanda. Edna, uuwi ka? Aalis na ako. Bakit ba? Dahil kay Amboy? Hindi man lamang nagpakita ng nagulat si Edna para bang inaasahan nitong itatanong niya yon. Huwag ka nang magkunwari, Toto. Hindi na ako masaya sa'yo. Kailan pa? Kailan ka pa hindi naging masaya? Toto, matagal na. Paulit-ulit ang buhay natin. Pasada ka, hintay ako, paulit-ulit. Wala kang pangarap. Wala ka nang ginawa kundi magbayad ng utang. Sino bang haasenso sa ganyang klaseng lalaki? Ginagawa ko ang lahat para sa atin. Hindi sapat. Umalingaw-ngaw ang sigaw na yon sa buong kwarto. Parang palaso sa dibdib ni Toto. Masaya ako kay Amboy. Mas buhay ako kasama siya. Edna, mahal kita. Sana naman. Hindi kita mahal. Matagal na. At yun ang huling saksak sa kanyang puso. Sa isang iglap lamang ay kinuha ni Edna ang bag niya at naglakad na palabas. Hindi na lumingon at hindi nagpaalam. Hindi nag-iwan kahit isang salita na magpapatibok muli sa wasak na puso ng asawa. Si Toto'y naiwan na parang estatwa, nakatingin sa pintong nakabukas, nakasandal sa pader habang unti-unting nauupos ang buhay sa loob niya. Hindi na makapaghintay ang luha niya. Umupo siya sa gilid ng kama at doon ay pumigay ang lahat. Pagod, pangako, pag-aalaga, pagmamahal. Lahat ng pinaghirapan niya ay basta na lamang iniwan. At sa gitna ng paghihinagpis ay biglang pumasok sa isipan niya si Alan nang minsang nag-usap sila. Toto, hindi pa tapos ang buhay mo. Darating ang araw na may tatawag sa'yo. Pag dumating yun, sundan mo lang. Nung unay hindi niya yun maintindihan. Pero ngayong gabi, sa gitna ng kalungkutan at tila may kakaibang enerhiya sa paligid, parang may naghihintay sa kanyang bagong landas. Isang landas na mag-uugnay sa kanya, sa samar, sa biringan at sa buhay na hindi niya akalaing posible. Makalipas ang ilang linggo mula ng tuluyang iwan ni Edna si Toto, unti-unting nagbago ang araw-araw. Ang dating masiglang tsoper na laging may kwento sa terminal ay naging tahimik. Halos hindi na sumasabay sa kwentuhan ng ibang tsoper. Minsan ay nangungulangot lamang siya sa gilid habang nakatitig sa kawalan. Parang wala sa sarili at madalas ay hindi na halos kumakain. Pero ang mas napansin ng lahat ay hindi na siya nagbibirong tulad ng dati. Wala na ang ngiti at wala na ang dating enerhiya. Parang hindi na si Toto nakakilala nila. At sa gitna ng pagkalugmok niyang yun ay muling sumulpot ang misteryosong si Alan. Isang hapon habang inaayos ni Toto ang upuan ng jeep, may sumandal sa pintuan. Malalim yata ang iniisip mo, pare. Pagangat niya ng tingin niya ay si Alan yon. Nakaputing polo pa rin at mukhang bagong plancha. May bitbit na maliit na paper bag at nakangiti ng pamilyar pero may kakaibang lungkot dito. Alan, ikaw pala. Hindi ka na halos sumasagot sa tawag ko. Narinig ko ang nangyari. Wala na yun. Siguro hindi lang talaga kayang bigyan siya ng buhay na gusto niya. Toto, hindi ibig sabihin na umalis ang isang tao ay tapos na ang mundo mo. Pero parang ganun na nga. Para saan pa ba? Pasada, utang, tapos uuwi ako sa kwartong walang laman. Sandaling natahimik si Alan. May tinitimbang at may sinusukat. Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ito dapat dito nagtatapos? Ano bang ibig mong sabihin? Ngumiti si Alan. Yun na naman ang ngiting hindi niya mawari. Parang ngiti ng taong nakakaalam ng sikreto ng mundo. Hindi pangkaraniwan. Gusto mo bang makaalis dito, Toto? Ha? Gusto mo bang magsimula muli sa lugar na wala kang utang, wala kang iniwan, at wala kang hahabulin? Para namang imposible yan.
Hindi. Kung pupunta ka sa amin. Sa inyo? Saan naman yon? Sandali pang huminto ang oras. Tumingin si Alan sa hilaga na para bang may tinatawag na hindi nakikita. Sa Samar. Sa Biringan. Hindi bago sa tenga ni Toto ang salitang Biringan. Narinig niya na ito noon sa mga matatandang tsoper na nagyoyosi sa gilid ng terminal. Tol, sikapin mong pag napadpad ka sa Samar, huwag kang magtutungo sa Biringan. Hinahanap ng mga elementong hindi nakikita ng mga mata ang mga katulad mo. Hindi naman yan totoo alamat lang yan. Naalala niyang kwento ng mga matatandang tsoper. Pero kahit biro-biro lang noon, may kirot sa loob niya ngayon. Biringan, yung sinasabi nilang syudad na hindi nakikita. Hindi lahat ng hindi nakikita masama at hindi lahat ng nakikita totoo. Ano ba kasing meron doon, Alan? Isang bagong simula, Toto. Isang lugar na hindi mo makikita sa mapa. Hindi ka rin basta makakarating kung hindi ka iimbitahan doon. Alan, hindi ako naniniwala sa mga kababalaghang ganyan. Toto, may mga bagay sa mundo na hindi mo kailangan paniwalaan para maging totoo. Napatingin si Toto at sa unang pagkakataon ay nakita niyang hindi nagbibiro ang lalaki. Nasa mata ni Alan ang isang uri ng katotohanan hindi na kailangan pampaliwanag. At bakit ako ang iimbitahan mo dun? Kasi kailangan mo at kasi may nakita ako sa'yo. At ano naman yun? May butas ang puso mo ngayon at ang mga taong may malalalim na sugat, madali silang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi man niya sabihin ng direkta ay ramdam ni Toto ang kakaibang lakas ng salita na yon. Parang may pintong bumubukas sa kanyang isipan. Inabot ni Alan ng paper bag. Pagbukas ni Toto ay naroon ang isang maliit na kahoy na palamuti. Parang anting-anting na may ukit ng araw at mga alon. Dalihin mo yan. Yan ang magsisilbing gabay mo. Para saan naman? Para sa paglalakbay mo. Pumunta ka sa Samar, sa pier. May sakay na naghihintay sa'yo. Sabihin mong hinahanap mo ang dalan nga waray layaw. Ano bang ibig sabihin nun? Daang walang liko kung saan diretso ang kapalaran mo. Napatingin si Toto sa anting-anting. Hindi niya alam kung guni-guni lamang ba niya pero parang umiinit ito sa kanyang palad. Sandali, paano ako makakapasok sa mismong Biringan wala naman yun sa mapa? Ako nang bahala doon. Pagdating mo sa Samar may bahay na naghihintay sa'yo. Sumunod ka lamang sa address na ibinigay ko. Naglabas siya ng maliit na papel. Nakasulat ang isang kakaibang address. Walang baryo, walang kanto at walang pangalan ng barangay. Para bang wala sa mundo. Paano ko naman ito makikita? Ibubulong ko sa'yo. Sabi ni Alan habang lumalapit. At doon mismo sa terminal, dahan-dahan siyang yumuko sa tenga ni Toto at may ibinulong. Isang salitang parang lumilipad, parang dasal. Paglingon ni Toto nawala na si Alan. Hindi siya naglakad at hindi siya tumakbo. Nawala at parang nilamon na ng hangin. Kinagabihan, hindi mapakali si Toto sa buhay niya. Tinitigan lamang niya ang anting-anting at iniikot sa kamay. Habang nakahiga siya paulit-ulit na pumapasok sa isipan niya ang salitang Biringan at ang pangakong bagong simula. Ano pa bang mawawala sa kanya? Iniwan na siya ng asawa, wala siyang anak, puro utang ang iniisip at ang araw-araw niya'y paikot-ikot lamang. Para siyang makinang wala ng gasolina at ngayon ay may nag-aalok ng bagong direksyon. Bakit hindi niya susubukan? Bukas aalis ako. Mahinang bulong niya habang nakapikit. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggong pagkawasak, nakatulog si Toto ng may pag-asa sa dibdib. Pag-asa na dadalhin siya sa Samar, sa isang lugar na hindi nakikita, sa syudad na nangangailangan ng imbitasyon. Maaga nagpunta sa pier si Toto, dala ang lumang backpack, ilang damit, kaunting naipon at ang anting-anting na ibinigay ni Alan. Habang nakapila siya papasok sa barko, ramdam niya ang pag-aalinlangan sa dibdib. Para siyang aalis ng Maynila bilang ibang tao. Walang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa kabila. Pero malinaw sa kanya, hindi na siya maaaring manatili rito. At kung may isang bagay siyang natutunan sa paghihiwalay nila ni Edna,
Yun ay ang aral na minsan ang tanging paraan para mabuhay ay ang sumugal. Tahimik ang biyahe. Ang alon ay nagkikipagbanggaan sa bakal na barko. Parang mga kurot ng paalala na hindi siya pamilyar sa mundong papasukan niya. Sa bawat iglap ay napapatingin siya sa anting-anting at sa papel na may kakaibang address. Pero ang mas hindi niya malimutan ay ang ibinulong ni Alan. Hindi ordinaryong salita iyon. Tama siya, hindi maalala ang mismong tunog. Pero parang may lakas na dumadaloy sa isip nito. Sa tuwing iisipin niya may malamig na hangin na dumadaan sa batok niya. Pagdating sa Katbalogan, Samar, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sumakay siya ng tricycle, tapos jeep, tapos isa pang tricycle. Habang lumalayo ay mas nagiging mabundok, mas madilim at mas nagiging tahimik ang daan. Parang papasok siya sa mundo ng mga alamat. Pagbaba niya sa isang baryo na halos walang tao, hinanap niya ang address na nasa papel pero agad siyang napakunot ng noo. Walang katulad ng address dito, walang kaparehong pangalan at walang kalyeng binanggit. Malabo, parang sinadya. Nagtanong siya sa isang tindahan. "Manang, alam niyo po ba yung lugar na ito?" Napatingin ang matanda at agad na nanlamig ang muka. Parang biglang may takot sa kanya. "Anak, saan mo ba nakuha yan?" "Sa kaibigan ko po, sabi niya sundan ko raw to." Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa bago malalim na napabuntong hininga. "Hindi yan address ng mga taga rito. Yan ay para sa mga hindi natin kaparehong nilalang." "Ano po bang ibig niyo sabihin?" "Anak, yan ang address ng Biringan City." Parang binuhusan ng yelo si Toto sa narinig. Hindi niya sinabi ang salitang yon. Hindi niya binanggit na iyon ang pupuntahan niya. Pero nabasa yun ng matanda sa aura niya. "Sumunod ka sa akin sandali," sabi ng matanda habang tinatakpan ng papel sa kamay niya. Dinala siya nito sa likod ng tindahan, isang bahagi ng kagubatan na puno ng anino kung saan halos walang dumaraan. Doon ay nagsalita ito ng dahan-dahan na para bang bawat salita ay may bigat na hindi dapat marinig ng mundo. "Pagkakita ko pa lamang ng anting-anting na yan, alam ko na agad na imbitado ka." "Imbitado saan po?" "Sa isang daigdig na hindi dapat pinapasok ng tao. Sa syudad ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Sa lupain ng mga engkanto na may kayang magpakita sa tao. Kung gugustuhin nila." "Manang, hindi ako naniniwala." Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Mainit, nanginginig. "Anak, makinig ka. Marami niyang hindi nakabalik galing sa lugar na yan. Ang iba'y nagbago ang isipan sa gitna ng daan pero huli na. Ang Biringan kapag tinawag ka, mahirap na itong takasan." "Pero doon ako pinapapunta ng kaibigan ko, Manang." "Kaibigan? Iho, siguraduhin mong tao ang kausap mo. Baka hindi mo alam, hindi lahat ng kaibigan ay galing sa daigdig ng tao." "Ano po bang ibig niyo sabihin?" "Ang mga taga-Biringan, nagpapakita sila bilang ordinaryong tao. May mga mukhang masyadong maganda. May mga masyadong malinis. May mga biglang lumilitaw at parang bigla ring nawawala." Parang binaril si Toto sa dibdib. Ang paglaho ni Alan sa terminal, ang lamig ng titig at ang mga salitang parang alam ang hinahanap. "Kung ako sa iyo, umuwi ka na. Hindi pa huli ang lahat." "Pero bakit ako inimbitahan?" "Maraming dahilan ng mga nilalang na yon. Minsan gusto ka nila, pero mas madalas, may kailangan lang sila sa iyo. At kung yan ang ibinigay nila, ibig sabihin may layunin ka rito. Hindi mo lang alam kung mabuti ba o masama." Subalit sa dami ng babala ng matanda, hindi ito pinakinggan ni Toto. Habang nagsasalita ang matanda'y unti-unting naglalaban sa dibdib niya ang takot at pasya. Ngunit sa duloy na naigang isang bagay. Wala na siyang babalikan sa Maynila at saka baka ito na ang simula na hinihintay niya. "Salamat po, Manang, pero kailangan ko siyang puntahan."
Anak, huwag mong gagawin yan. Napatulala ang matanda pero lumayo si Toto, dala ang papel, anting-anting at ang bagong tapang na hindi niya akalaing mayroon siya. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, habang papalapit sa lugar na wala sa mapa, may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Hindi yun ordinaryong hangin, parang may dumampi, parang may sumama sa bawat hakbang niya. At sa unang pagkakataon ay nagbago ang paligid. Ang mga puno ay tila yumuyuko. Ang hangin ay parang may boses at ang daan na kanina ay hindi niya makita. Biglang lumitaw. Isang tuwid na daan, walang liko at tila wala sa mundo. At sa dulo nito'y may liwanag na hindi sinag ng araw. Hindi rin ilaw ng poste. Iyon ay kulay ginto, nakakaakit at nakakaawang titigan. Biringan. Bulong ni Toto at sa kabila ng babala ng matanda, siya ay nagpatuloy. Pagmulat ng mata ni Toto, hindi niya agad maintindihan kung nasaan na siya. Ang huling naalala niya yung matandang pilit siyang pinipigilang pumasok ng kakahuyan. Ang pagdilim ng paligid at ang malamig na simoy ng hangin na tila dumadampi sa kanyang batok. Ngayon, nakahiga siya sa isang banig. Nasa loob siya ng isang malinis na kubong gawa sa kahoy na makintab na parang bagong kuha lamang sa puno. Pero ang kakaiba'y walang kahit anong bakas ng usok o dumi. Parang hindi ginagamit pero halatang tahanan. Napabalikwa siya ng bangon. Gising ka na pala, Mang Toto. Nakasandal sa pintuan si Alan. May dalang supot ng prutas na hindi niya kilala. Kulay asul at kumikislap sa ilalim ng ilaw. Alan, anong nangyayari? Teka, nasaan ba tayo? Ngumiti si Alan ngunit hindi yun pangkaraniwang ngiti lamang. Malalim, parang may gustong itago. Maligayang pagdating sa Biringan. Kinabahan agad si Toto. Hindi niya alam kung bakit pero noong marinig niya ang pangalang yon, para bang may dumaan na malamig na hangin sa kanyang mga buto. Parang nagbabanta, parang nag-aanyaya. At sabay na nakakatakot. Biringan? Yung sinasabing lungsod ng mga... Wala kang dapat katakutan dito, Mang Toto. Basta sundin mo lang ako at kahit anong mangyari huwag kang tatanggap ng kahit na anong mula kanino man. Huwag kang lalayo at huwag kang magtatanong na hindi mo kayang sagutin kapag ikaw ang tinanong. Lalo tuloy siyang kinabahan pero nang tingnan niya ang paligid ng kubo na ngayon ay lumalabas na hindi pala ordinaryong kubo. Napansin niya ang mga dingding ay hindi simpleng kahoy. Para itong nabubuhay, parang may mga ugat na unti-unting gumagalaw. Ilabas mo na ako rito, Alan. Kung biro lang to. Huli na. Mang Toto, natanggap mo na ang panyaya ko. At kung bakit kita inimbitahan, dahil may kakayahan ka. At kailangan mo. Ano? Anong kakayanan? Yung galing mo sa pagkukumpuni ng jeep. Naalala mo nung inaayos mo yung clutch ng jeep ko na 1 oras lang, kahit dati mong mga tropa, kumahanga sa bilis mo. Hindi mo lang alam, may pabaon ka pala. Ano bang pabaon? Hindi sumagot si Alan, sa halip ay naglakad palabas ng kubo. Sumunod si Mang Toto, bagamat may kabadala ng kawalan ng direksyon at pagka-estranghero sa lugar. Paglabas niya halos tumigil ang paghinga niya. Ang paligid ay parang isang syudad ng kagubatan sa iisang lugar. May mga bahay na lumulutang, may mga kalsadang malinaw ngunit hindi gawa sa semento, para bang sinulid ng liwanag. May mga taong dumaraan, pero ang iba'y hindi lumalakad. Dumudulas lamang sa hangin. Ang ilan ay may mga matang kulay ginto, ang iba naman ay parang kumikislap ang balat. Wala to sa mundo. Wala nga pero may daan papunta rito at pinapayagan kang makapasok. Naglakad sila hanggang sa makarating sa isang malawak na espasyo na parang talyer. Pero hindi ordinaryong talyer. Walang grasa, walang ingay ng makina. Sa gitna may isang sasakyang hindi niya kilala. Parang jeep pero makinis. Walang tornilyo, walang bakal. Parang iisang buo na gawa sa naiibang material. Toto, ito ang dahilan kung bakit kita dinala dito. Bakit? Ano bang sasakyan yan?
Hindi ko masabi pero ikaw ang mag-aayos. Ako? Aayusin yan? Kung ano man yan, wala ngang makina. Hindi pa siya natatapos magsalita nang bigla siyang may maramdaman. May dumaloy sa kanyang kamay. Para bang kuryente, bumilis ang tibok ng kanyang puso at parang nagising siya sa isang parte ng kanyang utak na matagal nang natutulog. At parang naiintindihan niya agad ang sasakyan na nasa harapan niya. Ano ba to? Yan ang sinasabi ko, tol. May galing ka at hindi mo alam, mas magaling ka pa rito. Lumuhod si Mang Toto at pinagmasdan ang ilalim ng kakaibang sasakyan. Wala itong spark plug. Wala ring piston pero sa isip niya parang alam niya kung paano ito gumagana. Parang may nagdidikta sa kanyang utak ng mekanismo nito. Teka, hindi posible to. Sa biringan maraming posible. Habang ginagamit niya ang kamay niya, parang gumagalaw ang sasakyan kasabay ng iniisip niya. Hindi niya alam kung paano pero parang konektado silang dalawa. Ang mga parte ay kusang lumuluwag, ang mga kailangang ayusin ay kusang lumilitaw sa kanyang isipan. At sa loob ng isang oras ay nagawa niya. Nagawa mo? Hindi ako to. Hindi ko alam kung paano pero hindi mo kailangan maintindihan ngayon. Basta pansinin mo ito. Ang natutunan mo dito, may uuwi mo. Para saan ba? Para sa bagong buhay mo, Mang Toto. Hindi pera ang ibibigay sa iyo ng biringan, kaalaman, galing, lakas, yung hindi kayang ibigay ng mundo mo. Pero bakit ako? Tadhana. May dahilan kung bakit iniwan ka ni Edna. May dahilan kung bakit halos mabali na ang buhay mo. Tinutulak ka papunta rito. Ayoko ng ganyan. Hindi ako naniniwala sa kapalaran. Gusto ko lang mabuhay at makalabas dito. Ngumiti si Alan, pero ngayon ay malambot, hindi nakakatakot. Makakalabas ka pero hindi ka lalabas ng kagaya ng dati. Sa mga sumunod na mga araw, tinuruan siya ng mga nilalang ng biringan. Paano magayos ng iba't ibang klase ng makinang hindi pa umiiral sa mundo. Mga diskarteng hindi kailanman matututunan ng kahit sinong mekaniko sa Maynila. Mga bagay na imposible, pero nagiging posible sa kanya. Hanggang dumating ang araw ng kanyang paglisan. Toto, handa ka na. Para saan naman, Alan? Para magbagong buhay. At bago siya tuluyang lumabas ng biringan, huminto si Alan at tumingin sa kanya. May 3 bagay kang dapat tandaan, Toto. Una, huwag mo ikukwento ang tunay na nangyari rito. Pangalawa, gamitin mo ang galing mo sa tama lamang. At pangatlo, hindi ito ang huli nating pagkikita. At pagkurap ni Toto'y nasa gilid na siya ng kalsada sa Samar, ang address ay wala na sa kamay niya at ang daan papuntang biringan ay naglaho. Pero ang utak niya ay puno ng kaalamang hindi niya may paliwanag at doon na magsisimula ang bago niyang kapalaran. Pagbalik ni Mang Toto sa Maynila, tila mas mabigat ang hangin. Hindi dahil sa polusyon o trapiko, kundi dahil sa alam niyang hindi na siya ang dating Toto na umalis. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng kalsada pauwi, pakiramdam niya'y mas malinaw ang bawat tunog ng makina ng jeep na dumaraan. Para bang naririnig niya ang mismong problema ng mga ito kahit mula sa malayo. Ang simpleng pag-ikot ng gulong, ang tibok ng piston, ang vibrasyon ng kaha, lahat yun ay para bang nagsasalita sa kanya. Yung jeep na yun, may tama sa timing belt. Yung tricycle, malapit nang masunog ang stator niya. Bulong pa niya. Napahinto siya. Paano niyang nalaman? Hindi niya alam pero malinaw, natural at parang likas. Pagdating niya sa kanilang maliit na inupahan sa Maynila, nadatnan niyang bakante na ang unit. Wala nang mga gamit ni Edna, wala na ring bakas na pamamalagi ng amboy na yon. Pero may ilang kapirasong papel na naiwan sa sahig. Tiniklop niya. Resibo ng mga binili, alak, sigarilyo, at isang listahan ng utang sa hindi mga kilalang tao. Pumiling siya. Bahala na. Hindi niya ininda ang sakit, siguro dahil sa mga sobrang pinagdaanan niya bago siya makarating sa biringan. Siguro dahil may bago siyang direksyon ngayon, o siguro dahil sa kauna-unahang pagkakataon,
Alam niyang may hinahanap pa siyang mas maganda kaysa sa isang relasyon na matagal nang sira. Hindi na niya tinuloy ang pamamalagi roon. Sa halip ay bumalik siya ng probinsya ng Tarlac kung saan nakatira ang isa niyang kapatid. Mainit ang pagtanggap sa kanya. "Tol, anong plano mo? Balita ko, iniwan ka na ni Edna." "Oo, pero ayos lang. May bago akong balak." "Ano naman yun, Tol?" "Magtatayo ako ng talyer." "Toto, wala ka namang pera para sa pyesa, talyer pa." "Bahala na, alam ko naman kakayanin ko ito eh." Isang linggo ang lumipas. Naganap siya ng maliit na bakanting lote. Hindi malaki, hindi maganda, pero sapat para magsimula. Kinayod niya araw-araw ang lugar gamit ang sariling lakas. Kahoy, yero, lumang kagamitan. Sa loob ng 3 araw ay nakapagtayo siya ng simpleng kubol, pero sapat na para maging talyer. "Wala ka namang pyesa eh." Nakakunot noong sabi ng kapitbahay. Ngumiti si Toto. "Tignan na lang natin." Isang araw, isang jeepney driver ang dumaan at napansin ng karatula. Talyer ni Toto. Ayos agad. Yun ang nakasulat. "Ayos agad eh, wala kang ang kompletong gamit." Biro pa ng driver. "Ayusin natin, libre kung hindi mo magustuhan." Sagot ni Toto. Kumpiyansa pero hindi mayabang. "Sige nga, patingin." Bumaba ang driver. Pagbukas ng makina ng jeep, agad napansin ni Toto ang problema. "Sira ang housing kick ng starter mo, hindi pantay. Hindi pantay yung alignment. Mali ang pagkakalapat ng gear. Tatama yan sa loob kapag bumilis ka." "Paano mo naman nalaman agad?" Ngumiti si Toto. Sabay abot ng improvised tools na siya mismo ang gumawa gamit ang scrap metal. Habang inaayos niya, hindi gumagawa ng ingay ang mga kagamitan. Parang ang bawat tornilyo ay kusa niyang nabubuksan kahit hindi nagpipilit. Ang mga piyesa ay madali niyang napapaikot at sa loob lamang ng 10 minuto ay tapos na. Pagandar ng makina ay mas tahimik, mas malakas at mas maayos. "Teka, parang brand new na." Bulalas ng driver. "Ayoko ng malaking bayad, kung ano lang ang kaya mo." Binigyan siya nito ng 300 pesos. Pero mas mahalaga ay dinala nito ang 10 iba pang driver kinabukasan. At doon na nagsimula ang pag-angat niya. Ang pagpapalaki ng kanyang pangalan. Paglipas ng mga buwan, dumami ng dumami ang nakakarinig tungkol kay Mang Toto, ang mekanikong kayang magayos ng makina sa loob lamang ng ilang minuto. Walang lumalabas sa kanyang talyer na hindi satisfied. Kahit ang mga problema na ayaw ng galawin ng ibang mekaniko, ay kayang-kaya niya. Ang lumang sasakyan, napapaganda niya na parang bago. Ang mga motor na ayaw ng umandar ay napapaayos niya na parang walang nangyaring sira. Hindi siya gumagamit ng high-tech na kagamitan, pero para bang ang kanyang utak at kamay ay mas advanced kaysa sa anumang tools. Sa loob ng 1 taon ay lumaki ang talyer niya. Nagkaroon siya ng 5 tauhan pero kahit sila ay hindi makapaniwala. "Boss, paano mo nagagawa yan? Para kang may pangilalim na scanner sa mata mo." Ngumiti lamang si Toto. "Sekreto." Pero may mga gabi, palihim siyang nag-iisa sa talyer. Tinititigan ng mga makinang nilalapatan niya ng kamay at tuwing didikit ang palad niya ay may kakaibang spark na parang dumadaloy. Naalala niya ang sasakyang inayos sa biringan. Parang kapag nag-focus siya ay nakikita niya ang loob ng makina kahit hindi binubuksan. Hindi niya kinuwento ito kahit kanino. Baka hindi siya paniwalaan. Sa loob lamang ng 5 taon, para bang may mga kamay ang tadhana na nagtutulak sa kanya pa'y taas. Sa loob ng 5 taon, nakapagpatayo na siya ng malaking 2-story na talyer. Nabili niya ang dating lote at nakapag-expand pa. Nagkaroon siya ng 6 na sasakyang ginagamit pang rescue at pang deliver. Naging kilala siya sa buong bayan bilang Toto, the Master Mechanic. Pati mga taga Maynila at Pampangay dumarayo na sa kanya. At ang pinakamahalaga ay hindi niya nakalimutan ng mga bilin ni Alan. Gamitin sa tama, huwag ipagmayabang at huwag kailanman ikukwento ang tungkol sa biringan. Tumaba ang bulsa niya pero hindi ang ulo. Tumaas ang pangalan niya pero nanatiling nakayakap sa lupa ang kanyang puso. Hanggang dumating ang araw na parang sumubok sa lahat ng naabot niya. Isang hapon habang inaayos niya ang isang SUV,
At halos hindi na kayang i-start, may narinig siyang mahina pero pamilyar na boses sa likod. Toto? Natigilan siya, napahinto ang kamay. Nilingon niya at naroon si Edna. Payat, maputlat, may mga pasa sa muka. Magulo ang buhok at parang taong pinabayaan ng mundo. Edna? Tumulo ang luha ng babae. Toto, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Si Amboy lagi akong binubugbog. Naging adik natin, nalikuran niya na ako. Wala akong matakbuhan. Pero umiling si Toto. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa naiintindihan niya. Patawarin mo ako, Toto. Babalik ako kung tatanggapin mo pa ako. Tahimik si Toto. Hindi niya inalis ang tingin kay Edna. Hindi niya itinaas ang boses at hindi rin nagalit. Edna, hindi tayo kasal. Anong ibig mong sabihin? Wala ka ng obligasyon sa akin at wala rin akong obligasyon sa iyo. At masaya na ako sa buhay ko ngayon. Sana hanapin mo na rin yung para sa iyo. Pero Toto, mahal kita. Umiling siya. Dahan-dahan. Kung mahal mo ako, hindi mo ako iniwan nun. Bagsak ang balikat ni Edna. Hindi nagsalita si Toto at hindi siya nagutos. Hindi siya nagalit. Basta bumalik siya sa pag-aayos ng sasakyan. Senyales na tapos na ang usapan at doon tuluyang naunawaan ni Edna na hindi na siya bahagi ng mundo ni Mang Toto. Hindi dahil sa kasamaan kundi dahil tapos na. Pagkatapos umalis ni Edna ng luhaan, matagal nang nanatiling tahimik ang talyer. Nakatayo lamang si Toto sa gilid habang pinapakinggan ang huni ng makina sa harapan niya. Pero ngayong mas malalim siya, alam niyang hindi tunog ng makina ang bigat na gumigiling sa dibdib niya, kundi alaala. Alaala ng pagkakamali. Alaala ng pag-ibig na iniwan. Alaala ng mga gabing naghahanap siya ng dahilan kung bakit siya hindi sapat. Pero tapos na yon at mas mabuti na. Tinapik niya ang sariling dibdib. Ayos lang, Toto. Ayos ka na ngayon. Hindi ka na babalik pa sa kung saan ka nawasak. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho at tahimik, ngunit buo na ang loob. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang lumakas ang pangalan ni Toto sa buong bayan at kalapit na lugar. Dumadayo ang mga mamahaling sasakyan. Maging ang mga politiko ay nagpapagawa na rin sa kanya. Lahat ay namamanga sa bilis at kalidad ng trabaho. May mga pagkakataong napapansin ng mga tauhan niya na may mga hindi pangkaraniwang bagay na nagagawa si Toto. Hindi niya kailanman binubuksan ng buong makina pero alam agad ng problema. Minsan ay tatapik lamang siya sa bahagi ng engine ay gagana na ito. May mga piyesa siyang nadidiskartihan kahit wala naman sa tamang sukat pero pumapantay at kumakapit ng mas maayos sa orihinal. Boss, parang may sixth sense ka sa sasakyan ah. Matagal nang sanay ang kamay ko. Mas natuto lang ng kaunti. Kahit hindi niya sinasabi, alam ng mga tauhan niyang sabiringan ng dahilan. Pero may bilin si Alan at tapat siya roon. Hindi niya kailanman isisiwalat ang kababalagang iyon. Sapagkat ang galing na iyon ay regalo, hindi pag-aari at hindi para ipagmayabang. Isang araw ay dumating ang kapatid ni Toto, halatang taranta. Tol, may nangyari kay Amboy. Hindi kumibo si Toto agad. Hindi dahil sa wala siyang pakialam kundi dahil hindi na niya alam kung paano ba dapat maramdaman ang tungkol sa taong minsan siyang tinraidor. Nasaan naman siya? Nasa ospital, inatake sa puso, dinala raw ng barangay. Napatigil si Toto. Hindi siya natuwa, hindi rin siya nalungkot pero may bigat na hindi niya maintindihan. Si Edna? Tanong niya. Mahina pero malinaw. Nandun na rin. Halos wala namang pera. Halos butot balat. Parang ilang buwan nang hindi kumakain ng maayos. Huminga si Toto ng malalim. Gusto mo bang puntahan natin? Hindi nagulat ang kapatid niya. Kilala nila si Toto at marunong magpatawad pero hindi kailanman nagpapagamit. Tol, hindi mo kailangan kung ayaw mo. Hindi para sa kanila kundi para sa konsensya ko, Tol. Pagdating sa ospital, agad nakita ni Toto si Edna sa labas ng emergency room. Mapungay ang mata, namamaga ang pisngi at may mga pasa sa braso. Halos hindi na siya makilala sa sobrang payat. Toto?
Hindi kumibo si Toto. Hindi siya nagalit at hindi siya nagmalinis. Hindi siya nanumbat. Pero hindi rin siya nagalok ng yakap. "Kumusta ka na?" Tanong niya. Simple ngunit totoo. Tumulo ang luha ni Edna. "Masama pero mas masama si Amboy. Lasing. Tapos biglang bumagsak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Toto. Sorry sa lahat. Hindi ko sinasadya ang ginawa ko sa iyo." Hindi tumingin si Toto sa loob ng ER. Hindi rin niya hinanap si Amboy. Wala nang saysayang galit pero wala ring saysayang pagpipilit. "Edna, alam ko hindi naging magandang nangyari sa atin pero hindi rin ako galit. Matagal na yon." Lumuhod si Edna sa harapan niya at umiiyak. "Balikan mo naman ako, Toto, kahit magsimula tayong muli." Pero umiling si Toto. "Hindi na, Edna." "Bakit? Mahal pa rin kita." "Hindi na ako ang Toto na iniwan mo at hindi na rin ikaw ang Edna na minahal ko noon." Napahugulgol na lamang si Edna. Naupo si Toto sa tabi niya, hindi para yakapin siya, hindi para pitasin ng sakit, kundi para ipakitang tao pa rin siya, may puso pa rin. "Hindi ko nababalikan ang nakaraan, Edna. Nasaktan ako, oo, pero doon ako natuto. Kung hindi mo ako iniwan, hindi ako mapupunta sa lugar kung saan ako dapat pumunta. Hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na bumangon. Hindi ko mararating kung nasan ako ngayon." Pinunasan niya ang luha ng babae gamit ang panyo. Walang galit, walang pagnanasa, walang paghihiganti. "Maghanap ka ng bagong simula. Hindi ako ang sagot sa problema mo at hindi ikaw ang sagot sa hinahanap ko." Habang papalabas sila ng ospital, may lalaking nakadilaw na damit ng tumayo sa gilid ng pasilyo. Pamilyar, hindi may paliwanag pero pamilyar. "Toto!" Napatigil siya. Kahit saan nino'y kilala niya. Si Alan. Nakatalikod ang mukha nito pero ang boses ay malinaw. Hindi siya lumingon, hindi rin lumapit. "Masaya ako sa mga pinili mo." Napalunok si Toto. "Bakit ka narito?" "Hindi naman ako lumayo, Toto, at lagi ako narito kapag kailangan mo." "Bumabalik ka na ba?" "Hindi, nagpapaalala lang." "Ng ano?" "Na ang mga regalo ng biringan hindi para sa mga mahina ang loob at sa pinapakita mo ngayong araw. Karapat-dapat ka, Toto." Naglakad na ito papaalis. Parang unti-unting naglalaho sa hangin. "At Toto, hindi pa tapos ang kwento mo." Napako siya sa kinatatayuan niya. Tumibok ng malakas ang puso. Hindi sa takot kundi sa pagkaunawa. May bantay siya, may gabay. May nagbabantay sa kanya at nakatingin mula sa lihim na lungsod. Hanggang dito